po ay mag-aaral ng inyong salita. Samahan niyo po ang bawat isa maging ang nasa on-site, ang nasa online, Lord God. Hindi po maging hadlang ang layo nila, Panginoon. At help us, Lord God, na ma-focus, Panginoon, maisabuhay ang lahat ng aming mapapakinggan, Lord God. Anoint us, Holy Spirit, kayo lang po ang manguna, ang maitaas sa oras na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan. Ano ulit yung week 6 natin? Secret. Yan. So, malapit na, 3 linggo na lang, may graduation. Graduation dito, tapos may toga. Yan, konti na lang, no? Tapos, syempre, may ano yun, may mga medal. Diba? So, unang-una, may bibigay sa inyo si Kuya Jik Jik. Yan. Kuya Jik, pakibigay ang ating, mahiwa. Yan. Mahiwagang, sulat. Meron din, syempre, yung mga nasa, nasa Ayan. Para sa ating first point. Ayan. Ilalaminate ko sana yan para maging bookmark, hindi ko makita yung So, yung sa mga wala, meron din dito. Meron din dito. Pakita natin ang next slide, kuya. Next pa. Ayan. You are invited. Sabi ni Lord sa atin, you are invited to be my friend. Bilang kaibigan daw. No? And bago yon, so, kasama sa week lesson is laging mag-testimony. So, ngayon, week 6. Naalala ko, week 6, kasi kung ano natin, yung sabi doon, nalimutan ko yung title ng reading, yung a nation, para mag-transform, it starts with a team of 12. Sa day, yata yun? 34? Mga ganun. Hindi ko sure. So, yun. And, nung mga day, na after ng encounter, medyo malapit na yung, parang iba yung feeling ko, parang ang lapit ko, sabi ni Stephen, parang ang lapit ko sa tao, tapos ang lapit ko kay Lord, ang close ko. So, pag ganun. Tapos nag-iinip na ako na, sharean mo. Siyempre, kagaya nila yan, ng mga status nila Steven, nung iba. Kasi siyempre, yung iba dito, sila Sister Aiza, medyo matagal ng Christian. So, ako bago-bago pa lang ako nun. Parang may nagbubulong sa akin na sharean mo yung mo, yung mag-cell group ka na. So, nung week 6, yun nga, ginawa ko. After ng encounter, nung week 6, yung start ng week 6, shineran ko yung isang kasama namin sa bahay. Sabi ko, gawa tayo ng cell group. So, pinaliwanag ko yung cell group. Ginadar ko silang lahat, isa lang yung umattend. So, binabaan ko yun. Sinel groupan ko. Tapos, after niya, hindi pa tapos yung isa, sinundan ko ulit. Kasi yung isang hindi umattend, sinadya ako sa bahay. So, tapos yung after nun, 4 yun eh. Apat yung mga katrabaho ko. And yung isa sa ibang bahay. So, lahat yon kinausap ko isa-isa. Hanggang sa Glory to God, nag-gather ko silang lahat. Nung week 6, nag-start kami ng cell group. Una, 2 lang sila. Kasi yung 2 pa, alis-alis. Tapos, yun, naging 4, 5 kami. Hanggang sa dumami. Dumami kami doon, praise God, sa Oman. Week 6. Ngayon, kagaya nung iba sa inyo, hindi ko rin alam yung unang sasabihin ko. Buti na lang, nagno-notes ako sa mga preaching na naririnig ko online. Di pa ako nakaka-attend ng on-site nun, for online. And nagbabasa ako ng reading. So yun yung shinare ko. And dinayaan ko lang na si Lord yung kumilos sa akin. Yung Holy Spirit yung kumilos. And praise God yun. Hanggang ngayon, nandun yung cell group na pagkatiwala natin sa isang kapatid na nasa SOL 3 ba? At graduate na. No? Graduate na ng School of Leaders 3. So ngayon siya yung nagmamanage ng cell group doon. Yun, praise God. And sabi dito, you are invited to be my friend. And sabi nga sa Proverbs, di ba? Proverbs, next slide, kuya. Proverbs 18:24, sabi niya, one who has unreliable friend soon comes to ruin. Diba? But there is a friend
who sticks closer than a brother. So, totoo yun, no? Meron talagang kaibigan na mas close mo pa sa kapatid mo or sa pamilya mo. Meron ganon. And sabi dito, you are invited to me by friends. Yung Panginoon, ini-invite tayo na maging kaibigan. Kasi 'di ba, minsan may mga nakikwento ka sa kaibigan mo na hindi mo kayang ikwento sa ibang tao, lalong-lalo na sa pamilya mo. Iba pag kaibigan mo, parang open na open. Magkatinginan pa lang kayo. No, na-experience ko yun, yung sinabi ni Jik tsaka ni Steven na magkatinginan pa lang. Nagigets nyo na yung ibig nyong sabihin eh. Nangingiti nyo na kasi ganun kayo ka-close. No, so si Lord ganun din. So, naalala nyo si Abraham, diba? So si Abraham, ganun yung nangyari kay Abraham. And ang nakakatuwa lang, dahil sabi nga, diba, binanggit siya na kaibigan daw siya ng Diyos. Tapos binless siya ni Lord. Alam naman natin yon. And tayo nga, diba, descendants daw tayo ni Abraham nung tinanggap natin si Jesus Christ. Binless siya pati sa financial, pati yung mga pamilya niya na dapat mapapahamak na binless din. Si Lot. Diba? So you are invited to be my friend. And ang next slide po natin ay, you are invited every day. So every day daw. Diba nag-spend tayo talaga ng sabi nga, diba sa Connect, nag-spend talaga tayo ng oras sa tao na gusto natin makilala. Halimbawa yung classmate mo, every day na nakikita mo tapos naging close kayo, so nakilala mo na siya. Diba? Naging close kayo. And siguro, yung mga iba na may asawa na, may partner na sa buhay or nagka-relationship na, iba, syempre, pag lagi kayong magka-chat, magka-message, tapos lagi kayong nagkikita, di ba? So, lagi kanyang ini-invite, halos everyday. Tindi. Minsan, pag sobrang close nyo nga, kakalabas nyo lang sa tricycle, chat agad kayo, no? Text, miss mo na agad eh. No? Tapos, monitor mo pa yon kung nakauwi na sa bahay, no? Kung kumain na, tapos nung naging mag-asawa na, wala. Bahala na. No? So, ganun ba? No, you are invited every day. So, anong ibig sabihin nun? Ini-invite tayo ni Lord na mag-pray. No? Mag-pray sa Kanya once a week. Once a week ba? Every day. Diba? Sabi nga sa next slide natin, yung, yan, si Jesus, hindi niya tinuruan mag-preach yung mga disciple niya. Tinuruan niya mag-pray. Diba? Ang sabi niya, and this is how you pray. No? This is how you pray. Tapos, nasa Matthew 6:5-15, diba? Our Father who art in heaven. How? Actually, pattern yon. Hindi yun sinasabi what you pray. Hindi yun yung ipagpe-pray mo. Isa siyang pattern. No? How you pray. And meron pang ibang pattern. Yung familiar tayo, yung Acts. Diba? Familiar tayo dyan and diniscuss din si Pao. Si Pao. Tsaka marami ng beses natin narinig yan, di ba? Adoration, confession, thanksgiving. So pasadahan natin ng mabilis. Di ba? Adoration, i-adore mo naman si Lord. Di ba? I-adore mo yung mga kabutihan niya sa atin. No, yung qualities niya, characteristic niya. Kaya dapat, pag nagbabasa ka ng Bible, pag nakita mong si Lord pala ganito, a healer, provider, so sinusulat mo yon. Ako, wallpaper ko yun sa sa computer ko. Lahat ng mga characteristic niya. And sinend ko din kay Jen yun para pag nagpe-pray ka, hindi ka nauubusan. No? Yung prayer mo, adoration pa lang, ubus na yung oras mo. Pag inisa-isa mo yung characteristic ni Lord, ubus na. Mahina yung 15 to 30 minutes dyan. Minsan naduduktongan. Adoration. Pangalawa, confession. No? Naghimingi tayo ng tawad. Hindi lang sa mga salita, ay sa mga bagay na nagawa nating mali, kung hindi sa mga bagay na hindi natin nagawa. Pero kaya naman natin gawin. So yun yung mga hinihingi natin ng confession. Diba? Nagkasala tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. And madalas yun, kaya everyday. Kasi halos everyday, natitisod tayo eh. Kaya we confess, after natin we confess. Tapos after ng confession, thanksgiving. Yan, magpapasalamat ka. Pagkagising mo, wala kang sakit, 'di ba? May cellphone ka, no, may pagkain ka sa may pumapasok ka sa school, may baon ka. So habang nagte-thanksgiving ka,
Pag binasa nyo yung reading nandito to alam mo yung nagiging grateful ka sa puso mo. No, nakausap ko yung tita ko nung nakaraan, yung isang araw, pumunta ako doon. Pinapanood niya yung basta sa documentary. Ang problema nung isang island na yun, wala silang tubig. Ang ginagawa nila, basta nire-recycle nila. Pagkapaligo, gagamiting panlaba. Tapos gagamiting panghugas, tapos pangbuhos. Ganon yung hirap ng tubig. Tapos wala silang inumin. Ininom niya nga yung iniinom nilang tubig. Parang maalat-alat. Maalat-alat yung inaano nila. Wala silang source of water. Ganon kahirap. And meron din sa Aklan na naalala ko. Nag-mission na yung church na napuntahan nila, yung tubig, yung source of water, kulay brown. Brown. 'Di ba? Yung mga ganong Thanksgiving. Tayo, nilalaro mo pa yung tubig, no? Nilalaro mo pa minsan pagkaligo mo. Nilalaro mo pa, hayaan mo pa nga pag nagugas ka ng plato, bubuksan mo, 'di ba? Ang mga ganon, simpleng pasasalamat natin. And sa reading natin, 'di ba, may mga kwento din doon. Thanksgiving. Pangalawa, supplication. Supplication is nag-a-ask ka with a humble heart. No? Pinagpe-pray mo. So, pinagpe-pray mo dyan, magsisimula ka sa mga leaders. Ako, yung pastors and leaders, pinagpe-pray. Tapos yung mga, imbis na magreklamo ka sa gobyerno, pag-pray mo. No? Kasi yung gobyerno natin, sinisisi natin. So, ipag-pray natin. Lalo na ngayon, malapit na yung halalan. No? Next year na. So, pag-pray mo yon, yung mga kaguluhan sa bansa, iba't iba, pag-pray natin lahat ng paligid natin. Yung kaaway mo, ipag-pray mo din. Yung nanay at tatay mo, yung business nyo, yung trabaho nyo. Pag-pray natin lahat bago yung personal prayer natin. Tapos, ang gusto kong laging, actually yung prayer na pag-usapan namin last week lang, yung prayer, mahalaga to Lalo na kung alam mo yung adoration, yung characteristic ni Lord. Kasi minsan, yung prayer mo naglilimit sa status mo sa buhay. Halimbawa, ang prayer mo ganito lang. Kasi, ganyan ka lang. Tinanong ko yung isa, sabi ko, kaya mo ba humingi ng 10,000 sa tatay mo? Halimbawa, tayo pahingin 10,000. Kaya mo humingi? Sabi niya, hindi. Bakit hindi mo kaya? Siyempre, malaki yun, hindi niya kayang ibigay. Yung Diyos na sinasamba natin, Diyos na may-ari ng langit at lupa. Ngayon, walang imposibleng hilingin sa Kanya. Ang tanong lang, pag binigay niya ba sa'yo, kaya mo i-manage. So, yun din yung mga pinagpipray natin. 'Di ba? Naalala ko yung devotion ko kagabi sa Proverbs 30, verses 5, yata. Sabi doon, 2 things I ask before I die. Na wag mo naman akong payamanin, bigyan ng sobra-sobra na makalimutan na kita. Tapos, wag mo rin naman akong gutumin or pahirapin masyado dahil baka naman magkasala ako, sumpain kita. No? Sabi ko, ayaw ko pa nga tanggapin yung devotion ko Sabi ko parang, give me only my daily bread. Sabi doon. Tapos naghanap pa ako. Binasa ko pa yung mga susunod na verse. Hindi ko makalimutan yun. Sabi ko, sige na nga, Lord, ito na. Tapos pinag-pray ko. Kasi minsan, gusto natin, sobra Siyempre, sino ba naman? Ako kasama sa prayer ko yon. Sabi ko, siyempre, yung Diyos na sinasamba ko, talagang unlimited, limitless. Kaya, Lord, i-bless mo ako para ma-bless ko din yung mga tao, yung cell group, para maging daluyan ako ng blessing. No? Ganun yung lagi kong pinagpe-pray. Pero, yun, kagabi, biglang na-devotion ko yun. No, yung mga prayer mo kasi pag nakita mo yung characteristic ni Lord, doon mo siya tinitignan. Doon nagbe-base yung prayer mo, hindi sa sitwasyon mo. Minsan kasi nagpe-pray ka kasi alam mo ganito lang yung sitwasyon mo Kaya yung prayer mo mababaw, mahina, no, matamlay. So i-pray mo yung matinding prayer. Tapos samahan mo ng bigyan ka ng ability and capacity to handle yung blessing na darating and yung testing and trials para tumibay ka. No? I-manage natin ang maayos. And ang gusto kong ginagawa after nito,
yung nagvi-vision ako. Pagkatapos ng Acts, pagkatapos ko mag-pray, magvi-vision ako. Binivision ko lahat ng estudyante na nandito, gumagraduate, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, nagkakaroon ng sarili-sariling business, maayos ang pamilya, napopromote, lahat ng nag-church dito, ganun din, mga leaders, stable yung income, maayos yung pamilya, nag-share lahat, may cell group, lahat nagdi-develop. So yun, binivision ko yun, tapos yung church lumalaki. Ini-imagine ko lang sa madaling sabi. So gusto ko yung part ng part na yun sa mga prayer ko. Hindi nawawala. Binivision ko yun. Tapos pinagpe-pray ko after. Yun. Tapos yung last ko, nagdi-declare ako ng parang talagang mag-manifest sa akin. No, I am what my Bible says I am. I can do what my Bible says I can do. I have what my Bible says I have. I am blessed. I am highly anointed, deeply loved. So mga ganon, mga declaration para medyo at peace ka. Nawawala yung anxiety mo, yung worries mo. Maano ka nakakatulog. Yun. Every day, mag-pray tayo. Kaya nga ang sabi doon, di ba, mag-set daw tayo ng oras, day 41. Mag-set tayo. So, ako ang naging routine ko talaga, paglabas ko ng trabaho, habang kumakain ako, nagpapatugtog ako or nanonood ako ng pelikula. After ko manood ng pelikula, iinom ako ng 2 boteng beer. Tapos, dire-diretso na yon. Laging ganon. Tapos, minsan yung movie ko hanggang series hanggang madaling araw. And addict din ako sa games. May games kami na kinukumpleto yung Marvel. Alam mo yun, lahat ng karakter ina-unlock namin ni Jik. Hanggang sa inuwi ko yun, ako yung nag-unlock mga car, racing. So, in-unlock ko lahat yun. Yung mga ganun ba? Pero nung nag-start ako mag-live class, dinilit ko lahat. As in, in-erase ko lahat. Pati yung movie, yung routine talagang binago ko. Kasi may sign dun sa day 41 signed. Lalagay mo yung oras ng time mo. So, na-feel ko yung excitement. Nilagay ko yata dun, kung di ako nagkakamali, 8:30 to 9:30, parang ganun. Pero hindi, sumusobra pa. And, ewan ko, yung appetite ko kay Lord is tumindi nung ganito. Kasi ang sabi doon, honoring ay yung reading natin, 'di ba? Yung speak to God, 'di ba? Part 1, part 2. So mga may ganon, 'di ba? So pinagpray ko kung paano and minsan pag nagde-devotion kayo, may talagang rema. Alam mo yung rema, yung may kilig, may kilabot, may ganon. Lalo na pag nagpe-pray ka, may sagot talaga. Minsan naman, may konting kumikinang lang, tapos parang may additional knowledge lang. So, ang tawag doon, logos lang. Minsan walang rema, pero may knowledge lang na parang dagdag kaalaman lang sa'yo. Tapos meron din naman yung sinasabing may command, may warning. So, sinusulat natin yon. Kasi ang last natin is, you are invited to my table. Yan, you are invited to my table. So, syempre, pag nandun ka, di ba, nag-uusap kayo. Sa prayer, ikaw yung nagsasalita. So, pag nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng salita niya, siya yung nangungusap sa'yo. Example ako, after ko mag-encounter last day, sabi ko, Lord, ano ba tong nararamdaman ko? Emotional lang ba ako? Gusto ko ba talaga umuwi? Baka ako nagiging emotional lang ako sa mga nangyari. Kay mama, sa ganyan. Mangusap nga kayo sa akin, sabi ko. Through your word. So, nagpray ako ng matindi. And yung ko nga nun, band-aid lang na may arrow. Yung bookmark ko sa Bible kong maliit. So, binuksan ko, Hebrews 9:10. Paki-flash nga. Ang sabi doon, iiwan niya andito ako para tupdin yung kagustuhan. Iiwan mo ang isa para sundin ang pangalawa. Parang ganon. So, hindi ko alam yung ibig sabihin, pero kinilabutan ako nung nangusap siya sa akin. Sabi ko, ang interpretasyon ko nun, 9:10 or 10:9. Basta parang, sabi niya, 10:9 yata, kuya.
Ayan, tama. Then he said, "Here I am. I have come to do your will." Sabi niya. He sets aside the first to establish the second. So sabi ko, Lord, ano, gusto mo iiwan ko talaga tong magre-resign talaga ako para i-establish ko yung pangalawa? Yung nasa pangalawa ko naman yun, wala naman talaga akong planong magpastor. Gusto ko lang pangalawa na sabi ko, uuwi ako. Magninegosyo na lang ako kasama ng pamilya ko. So yun yung interpretation ko dito. He set aside. So, pero yung ano ko, iba. And marami pang pangungusap through His Word. Yung naramdaman ko. And minsan sa panaginip ko. Kasi yung nangyari dito, nung nandito na ako sa part na after ko mag-encounter, as in, pag may bakante akong oras, hindi ako pwedeng hindi manonood ng documentaries, magbabasa ng kung ano-ano. Pati nga ibang religion sa Quran, kinatanong ko na yung mga Muslim na nasa ano ko. Sabi ko kasi kung tama kung magdidire-diretso ako dito, dapat tama to. Sabi ko sayang yung oras ko dito eh. Kung sasayangin ko yung ang dami kong i-give up. Sabi ko ang dami kong basta marami akong i-give up, sabi ko. So kung tunay to, ano ko na talaga, i-all out ko na. Kaya nag-search ako kung saan-saan. Basa-basa ako. Talagang yung oras ko, in-spend ko doon. After ko hindi ko alam, halos yung buong araw ko doon natatapos. Kahit day off, pagkatawag ko sa kanila, ganun ulit, babad. Parang nababaliw na rin ako ng mga oras na yon. Hanggang gabi. Pagdating ng gabi, kasi nga may oras ako na pinirmahan, so I have to be accountable sa sarili ko and kay Lord. Kasi pinirmahan ko yun, hindi naman para ipasa ko dun sa teachers ng life class eh. Pinirmahan ko yon, yung day 41 na yon, para kay Lord. So, at para sa akin, para maging accountable ako sa sinasabi ko. So, excited na ako. Pagdating doon, nag-pray na ako. And ang matinding prayer ko doon, sabi ko, Lord, ipakita mo na sabi ko, magparamdam ka naman kung totoo ka ba talaga. Kasi andito na talaga eh. Sabi ko, all out na to. Sabi ko, totoo ka ba talaga yung Diyos na sasambahin ko at sinasamba ko? Sabi ko, kahit hindi mo ako patulugin, magjo-duty ako bukas, magte-training ako bukas, basta magpakita ka ngayong gabi. Sabi ko sa kanya. So, natulog na ako. Tapos, after nun, habang natutulog ako, uminit yung dibdib ko. Dito nag-start. Uminit siya ng sobrang init, tapos binaba ko yung kumot ko. Tapos, hindi naman ako pawis. Sabi ko, ano naman? Pero yung init na parang humigop ka ng kape, yung nandito. So, ganun yung init. Tapos, sabi ko, ang liwanag. Sobrang liwanag. Parang tumingin ka ng ganyan. Wala kang makita, sobrang liwanag. So, sabi ko, Lord, ikaw ba to? Ikaw ba yan? Tapos, ang sabi niya lang ganito, sapat ba to na patunay na ako, ang Diyos mong sinasamba ay tunay? Sabi niya. Tapos, nawala. Nawala siya. Tapos, pag wala niya, dumilim, biglang nag-distribute yung init sa buong katawan ko. Tapos nagising ako. So, hindi ko makalimutan yung panaginip ko na yun and tinestify ko yun. So, simula noon, talagang inano ko na. Ang dami pang mga pangungusap niya through His Word. Kaya, di ba, ang sabi niya, you will seek me and find me. If you seek me with all your heart. Yung puso mo kasi alam niya eh, kung dinidesire mo talaga na kilalanin yung Diyos, 'di ba? Alam niya na dinidesire mo na hindi yung sinasagutan mo lang kung ano. Si Brother Aris nga daming tinetestify na yung sensitive na siya sa bulong ng Holy Spirit. May bumubulong. Ako rin yung mga oras na yon, parang marami nagsasalita sa akin na nag-uutos, gawin mo yan, kaya yun, sharean mo yan, bigyan mo yan. So lahat ng makausap ko, kahit nasa gym ako, iba-ibang lahi yon. Nagkaroon ako ng opportunity na i-open namin. Open naman sila, deep conversation about religion. Kasi nagyayaya sila eh. Nagyayaya sila na inom, ganun. Sabi ko, hindi na ako nagaganyan, ganyan. Kasi, yung mga ganung testimony. Tapos, yun, na kahit iba't ibang mga Muslim,
Nirespeto naman nila, lalo na kung makikita nilang may pakialam ka. Tsaka kung tatayuan mo yung faith mo, yung si Lord yung bahalang magsabi sa'yo. No? English pa nga yun eh, na di ko rin alam kung paano minsan ako nagsasalita eh. Magugulat ka na lang. Sa church doon, sa, sa ibang bansa, may mga opportunity din. No, iba pag nangungusap sa'yo si Lord and pag hinayaan mo na isurrender mo lahat. No, kaya yun lang naman yung mapag-uusap, yung nasa ano natin na week 6. No, kung mapapansin nyo, 'di ba? It's all about hearing God tsaka speaking. 'Di ba? Pag binasa nyo yung week 6 natin na dapat sensitive ka. Mangusap sa iyo si Lord through His Word sa devotion mo. No? And yung prayer mo dapat powerful. Habang nagpe-pray ka lagi kung sinasabi to, na i-encounter mo. Minsan inaantok ako, nakakatulugan ko nga yung prayer eh. Tapos nagigising ako ng 2, 3, and hindi ako nag-a-alarm, ginigising ako ni Lord ng 4:45. Every day, para lang mag-pray. Tapos makakatulog ulit ako. Mga 5:30, gising ako ng 6:30 na, mga ganun. Pero everyday din na nagigising ako sa ganun. I-desire natin. Lalo na yung mga pinirmahan na. And last pala, yung Book of Dreams. Diba? Yung Book of Dreams. So, yung Book of Dreams ko, ito. Tagal na ito. Ayan, Book of Dreams. Ito yung ginawa ko noon. Ayan. So, gumawa ako ng sarili ko. Diba? Gumawa ako, pero pwede naman notebook lang. So, nasa inyo, ako medyo maarte ako eh. So, gumawa ako ng sarili ko. Yan, nakikita ba sa mga online? Yan. Pag nandito, nakikita. So, ayan, ang Book of Dreams ko, pinagpe-pray ko to, gabi-gabi hanggang ngayon. Kabisado ko na kaya, minsan hindi ko na inaalis. So, chinechekan ko siya. Chinechekan ko siya. Ayan. So, yan ang ginawa ko. Tapos, nilagyan ko din ng picture. Mga Book of Dreams ko. Yung iba na-accomplish ko na, binigay na ni Lord. Ayan. So, kung makikita nyo, yan, may pangalan, may picture, diba? Ayan, syempre pati yung mga dream house, tsaka yan, nagsishare ng gospel, outreach, yan, yung mga Book of Dreams, isama nyo naman si Lord. Spiritual plan, hindi lang yung puro sa atin. Dapat kasama si Lord lagi. Ayan, diba? Bibili ako ng sasakyan, pagtanda namin ng asawa ko, magta-travel kami to share the gospel sa iba't ibang lugar. Ayan. No. Paglaki na ni Jik, pagyaman ni Jik. Ayan. So, ayan, marami. Nagulat nga ako, ayan, may mga date na, mga answered prayer na checkan ko na, pati yung sa kaperahan nandito. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng opportunity mag-tithes. Pati yung mga soul na gusto kong mawin, nandito din. Ayan, Ayan, yung mga offering ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng chance makapag-offer ng 5,000. Ayan ang pinakamalaki. 5. Tithes. Ayan, itong 28. 28K for the glory of God. So, ayan, pati yung mga gamit dito sa church. Lahat, pati yung mga skills, lahat ng nandito. Ang wala, pati yung mga pang-araw-araw na kakailanganin. No, binudget ko pambayad sa garahe, sa kuryente, baon ni Jik, cable, gas, food, tubig, tithes. So lahat nandito, sinulat ko dito sa Book of Dreams. And dinadagdagan ko pa to pag may naisip ako. Tsaka pag may na-check ako. And pine-present ko kay Lord. Kasi sabi niya dito, ask and it shall be given. Seek and you shall be found. Knock the door and it shall be opened. Diba? So, bless ang nakalagay sa likod. So, yun. Ito yung ginawa kong Book of Dreams. Huwag niyo iwawala yun para nakikita nyo yung mga yung mga binigay sa iyo ni Lord. Dati maganda to, natanggal-tanggal lang. Yan. So, Book of Dreams. Ito, gawa kayo nito. Maganda pag... actually, basta, ito. Book of Dreams. Magandang guide pag may prayer kayo. So, yun lang. And praise God po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, dadako po tayo sa ating create part. So, wait, there's more.